Sa biglaang pagkamatay ng aktor na si Rico Yan itong Biyernes Santo habang payapang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Nasundan ko po mga huling oras ni Rico Yan na tinawag pa ng aktor na pinakamaligayang sandali ng kanyang buhay. Narito po ang aking nasaksihan. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ni Rico Yan sa Dos Palmas Resort sa Palawan ng gabing iyon. Kasama niya sina Dominic Ochoa, Jana Victoria, at dalawa pang kaibigan. At dahil malayo sa ingay ng kalunsuran, ang kantahan ng siyang napiling libangan, malayo sa harap ng kamera, malayo sa gigil ng mga fans. Ang video na ito ang huling kuha kay Rico, ilang oras bago siya natuklasang patay sa loob ng kanyang silid. Ako pang tumawag sa kanya para pagbigyan ng hiling na siya ay kumanta. Si Dr. Larry Malyari ang bisitang pianista ng gabing iyon. He was very down to earth. Ang mabait dahil wala siyang ere. Yun nga, akala mo hindi siya kakanta because it was in front of a lot of people. It was during after dinner. So people stayed on for the jamming night. So sila ni Dominic was they were really clowning around, jamming, singing along, talking to people. Kitang-kitang kasiyahan ni Rico ang kanyang sigla habang kumakanta. Si Trisha Lugto ang kajuwit ni Rico ng gabing iyon. We're having fun nung evening. So, mabait siya. He's very nice. And he's very warm. Si Rico yan eh. And he's a big star. So, yun, I was nervous. But he made me feel comfortable naman to sing with him. Walang pagbabadya ng Huwebes Santong iyon ang kanyang magiging sariling huling hapunan. Maraming inawit si Rico, kabilang ang Simple Jessie, Reaching Out, Cruisin'. Subalit isang awit ang hindi malilimutan ni Dr. Malyari na kinanta ni Rico. Falling for You. Oo. Falling for You. Kanina niya dinanigay. Falling for You at saka You by Basil Valdez. Yun ang last song niya. It was dedicated to sabi niya, somebody that used to be close to her, pero now it's dedicated to yung audience namin nandito. Nagpaunlak din siya kasama ang kaibigang si Dominic Ochoa sa hiling na awitin ng theme song ng kanilang huling pelikula. Tapos, yun, ay even... Kinabukasan, alas 9:30 na umaga, tumawag si Tini Bansuela, guest officer ng resort, sa guest cottage 6-A para gisingin si Rico. 2 cottages lamang ang layo ko mula kay Rico. Siguro wala pang 1 minute. Tumawag uli siya. Sabi niya, emergency. Sabi niya, si Rico namumula. Ayon sa mag-asawang Carlos at Rosalie Reyes, resident doctors ng Dos Palmas, hindi na nagre-responde si Rico habang pinipilit nilang buhayin. Cyanotic na siya, bluish. He was already cold. Fixed dilated pupils, no respiration, no heartbeat. So malabo na talagang We still tried to resuscitate, pero wala na talaga. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at nagpasyang ilipat ng Advent Hospital sa Puerto Princesa si Rico. Magkahalong pagkagulat at lungkot naman ang iniwan ni Rico sa mga nakasama niya ng gabing iyon. Isang paglisan na walang paalam. Isang pag-alis na wala ng balikan. Isa po si... Sumisikat
pa lamang ang araw, nagsimula ng pumila ang mga tagahangang gustong masulyapan si Rico Yan sa huling sandali. Isa sa mga nakipila si Aling Maria Fe Inocencio ng Taytay Rizal. Kargang siyam na taong gulang niyang anak na si Joanna Marie na may cerebral palsy. Masugid na tagahanga ni Rico si Joanna. Dumalaw kami kay Rico. Kasi ano niya talaga, idolo. Favorite niya talaga. Habang karga ni Aling Fe si Joanna, sa isang kamay ay hawak naman niya ang mga larawan ni Joanna na kasama si Rico. Sa kwento ni Aling Fe, nang minsang maospital si Joanna ay dinalaw siya ni Rico. May nagsabi raw kasi sa aktor na may tagahanga siya na may cerebral palsy na naka-ospital. Bilang tulong, binigyan daw ni Rico si Joanna ng 10,000 piso. Dahil dito, lalo na palapit sa puso ng may kapansanang bata ang kanyang idolo. Yun, umiiyak lang siya. Kasi pag halimbawa meron siya nakikitang yung kasama ni Rico, umiiyak talaga siya. Saka yung halimbawa, sinasaktan si Rico sa pelikula, talaga umiiyak siya. Lahat pati ng pelikula niya pinapanood namin. Ramdam na ramdam ni Joanna ang pagkawala ni Rico, ang kanyang idolo. Nung malaman niyang namatay, iyak siya ng iyak. Tapos nung hindi niya iyak na iyak, hindi kumakain. Up to now, hindi siya kumakain. Si Joanna ay isa lamang sa mga taong nabihag ni Rico ang puso. Ang ibang fans namang bumisita, bumiyahe pa talaga para lang masilayan sa huling pagkakataon ng aktor. Kabilang na rito si Joy Tampil na galing pa sa General Santos City at si Hannah Queen na mula pa sa lalawigan ng Siquijor. Kahit mainit, kahit malayo, dahil sa kanya, makita ko lang siya. Pumunta lang po ako dito kasi gusto kong makita nung nalaman ko namatay si Rico Yan. Agad akong pumunta ng Maynila para lang makita siya. Muli, ipinakita ng mga tagahangang Pinoy. Handa silang pumila ng matagal, tiisin ang init, pagod at uhaw para lamang maipakita ang kanilang pagmamahal kay Rico Yan at makapagpaalam sa kanilang idolo. Ako si Lars Santiago, ang inyong naging saksi. Ng Dos Palma ang itsura ni Rico ng una niyang datnan. Basta yung bumot niya dito lang, tapos yung shirt niya nakaangat ng konti. Shirt o... Yung shirt niya, Shirt. t-shirt. Nakaangat ng konti, labas ng konti yung kanyang katsahan, tapos yung kanyang kamay, nakagaling ng konti. Yung isa? Nakaganto. Yung ulo niya nasa unan. Nasa unan. Kinausap din nila si Bong Montojo, tauhan ng Dos Palmas. Siya ang unang hininga ng tulong ni Dominic Ochoa nang hindi magising si Rico Yan. Nandyan sila sa sa taas. Pati yung babae dalawa. Tapos tumakbo siya papunta doon. Sabi niya sa akin, busing pakitawag yung doktor, pakibilisan lang. Atras agad ako, balik doon. Tinawagan ko sila ng doktor. Tapos ito, Kasama ni Bong si Edwin Rama na bumuhat sa katawan ni Rico mula sa kama para ilapag sa sahig. Napansin ng dalawa na malamig na ang mga paa ni Rico. Tapos yung... Isa pa sa nais na makuha ng kasagutan ay ang mga nakitang pasa sa kaliwang pisngi ng aktor. Batay sa kanilang inisyal na impormasyon. Alas 12:30 na ng umaga, umalis ng main dining area ang grupo ni Rico matapos ang masayang kantahan. Pagdating sa guest cottage 6A, hindi agad natulog sina Rico. Kasama umano ni Rico sa cottage sina Dominic at Guido. Ayon sa salaysay ni Dominic sa kinaukulan, nagkwentuhan pa sila at nagkaroon ng konting harutan. Patunay ang nakitang sirang pantalon ni Rico na suot niya ng Huwebes ng gabi. Si Rico raw ang huling natulog sa kanila dahil nanigarilyo pa siya at uminom ng isang beer. Huling nakita na buhay si Rico ni Dominic sa pagitan ng alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga na ang suot ay boxer shorts. Pero nang matagpuan si Rico, siya ay nakasuot na ng pajamas. Bandang alas 6 ng umaga, nakarinig sila ng malalakas na hilik at pagkalabog, ngunit hindi nila pinansin. Alas 9:30, ginigising nila si Rico, pero hindi na ito sumasagot. Negatibo sa droga ang aktor na si Rico Yan, mababa rin ang level ng alkohol sa kanyang katawan. Yan ang lumabas sa autopsy ng yumaong aktor. Si Rafi Tima ang ating saksi. Taliwas sa kumalat sa mga text message, walang nakitang bakas ng ipinagbabawal na gamot sa dugo ng aktor na si Rico Yan. Ito ang nilalaman ng autopsy report ng PNP Crime Laboratory. There are no presence of any prohibited drug except that there is also a presence of alcohol, ethyl alcohol.
Ang alcohol sa dugo niyan ay masyado rin umanong mababa para sabing ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa autopsy report, 0.07% lang ang kanilang nakita. Ito ay nasa legal limit pa. 0.07% is equivalent to, I think, 2 bottles of beer or 2 shots of whiskey. Bumigay umano ang puso ng aktor dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis o mas kilala sa tawag na bangungot. Namatay daw si Rico 2 oras matapos siyang matulog, bandang alas 8 ng umaga. Wala umunong foul play sa kanyang biglaang pagpanaw. Wala rin umunong kinalaman sa pagkamatay ng aktor ang nakitang pasa sa kanyang mukha. There is a presence of bruise, but it is not, parang bruise lang siguro yun, baka nasagi lang or whatever. Maliban sa mga doktor ng PNP Crime Lab, tumulong din sa autopsiya ang 2 doktor mula sa St. Luke's Hospital sa kahilingan na rin ng pamilya ni Rico Yan. Ako si Rafi Tima, ang inyong naging saksi. Acute hemorrhagic pancreatitis ang ikinamatay ni Rico Yan, pero para sa ordinaryong mamamayan, bangungot lamang ito. Ano ba talaga ang bangungot? Si Sandra Aguinaldo ang ating saksi. Sa Pilipinas, bangungot ang itinuturong dahilan kapag ang isang tao ay namatay habang natutulog. Marami ang naniniwalang may kaugnayan ito sa masamang panaginip o kaya'y pagod. Pero may paliwanag ang mga doktor dito. Ang totoo raw dahilan ng ganitong kamatayan ay problema sa puso o kaya'y severe hemorrhagic pancreatitis o pagdurugo ng lapay katulad na nangyari kay Rico Yan. It's located below and behind the stomach. Ito ang intestines natin. It is a source ng enzymes, amylase for example, pantunaw ng pagkain, and it's also the source of some hormones like insulin, no? Para sa sugar ng tao. Ngayon, after eating, when we start digesting the food, the pancreas secretes enzymes, pampatunaw ng pagkain. Pero sa isang taong mayroong hemorrhagic pancreatitis, ang nangyari namaga itong lapay, no? Namagayan. Bakit namamagayan? Dalawa ang pinaka-common na cause niyan, no? Yung mayroong gallstones dito sa abdo, no? O pag-inom ng alak. Ang pancreatitis ay kadalasang mild lamang at hindi nakamamatay, kaya't masasabing hindi pangkaraniwan ang nangyari kay Rico. Maaari itong mangyari gising man o tulog ang isang tao. Maaring ang pag-inom daw ang dahilan kung bakit 99% ng biktima nito ay lalaki. Kaya nung nagka-pancreatitis, umuungo dahil masakit, kaya lang severe na kagad, hindi na nakuwang gumising. Kanya parang bad dream, pero hindi yan talaga bad dream. Naniniwala naman ang mga doktor na walang kinalaman ang bangungot sa emotional state ng isang tao. Wala din daw itong koneksyon sa posisyon ng tulog o kaya'y paghihilik. Pero ang paghihilik ay maaring senyales na may problema sa puso ang isang tao. But in this particular type na nagkaroon si Rico earlier, yung pancreatitis na hemorrhagic, this is sudden eh. And this is the things that cannot be explained. That's why it's lumped under yung bangungot syndrome. Narito naman ang mga payo ng mga eksperto sa publiko upang maiwasan ang bangungot. Huwag matutulog ka agad pagkatapos ng kumain, lalo na kung medyo malaki ang nakain, maraming nakain. Hinay-hinay, in moderation lahat, pati pag-inom. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong naging saksi.